There are 7 billion people in this world. Different personalities, different experiences, different perceptions in life. They learn, they explore, discovering facts and new things in life, encountering obstacles in life and survive them. Guess what? Do you really know who you are? Because the thing is, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Hi everyone! This is our vlog and we call it the Wisdom. Ako nga po si Michael, hindi yo, 33 years old, married, may dalawang anak. Tapos, dito sa FEU, 2 linggo pa lang ako dito. So, sa trabaho niyo po, kuya, ano po yung mga common na problema ang kinakaharap niyo po? Yung mga estudyante, yung minsan di bumibilang, tapos nagkakal sa mga koridor. Opo. Sa personal niyo po, na mga problema? Problema na lahat, pera. Pera po. Pera. Okay. So, paano niyo po na-overcome yung mga problema niyo po sa buhay? Ano pong ginagawa niyo para hindi po kayo masyado maapektuhan ng mga problema sa buhay? Diskarte. Pa-exercise sa trabaho, minsan hindi wala ang trabaho, kasi 1 year may ako yung trabaho. Mahirap po ba? Mahirap. Ako tigalagin ng bata eh. Sa bahay namin, tiga na ba? Tiga sa akin. Mas nakakatanda po sa amin, ano po yung mga aral na pwede niyo pong i-share sa amin or yung mga wisdom po Ano lang. na pwede po namin i-apply sa sarili natin? Yun lang. Yung pag-aaral niya, pagbutihin niya lang. Yeah. Ay ako, di nakatapos sa mahal. Mag-chill lang ako. High school yan. Saka siyempre yung hirap ng magulang niyo. Naghirapan nila yun eh. Kailangan, suklayin niyo ba yung nila? Naghirapan nila. Saka lang, kapit ng egad. Yun lang. Yan na. Thank you, kuya! Isang pinagpalang hapon na si Ginoong Manuel Reyes Sarmiento, Junior II, nasa ilalim ng HAMS at 6 na taon na nagtuturo sa aralin ng kasaysayan at filosofiya. So bilang guru, sir, ano po yung mga kinakaharap niyong problema at paano po niyo nalalagpasan yung mga ito? Isa sa pinaka-nakikita kong problema sa aking pagtuturo ay kung paano kong maisasalaysay ang aking araling tinuturo ang kasaysayan at filosofiya sa napakamalikhain at mas interesadong paraan sapagkat aminin natin, merong konotasyon na kapag kasaysayan at filosofiya, nakakaantok. Ngunit paano ko ito in-overcome? Ginagamit ko yung konteksto na inuugnay ko ang bawat paksa sa kahalagahan at sa buhay ng bawat mag-aaral sa kasalukuyan nang sa gayon ay maiugnay nila na ang bawat pangyayari sa nakaraan ay may tulong sa kanilang kasalukuyan. Sa tinagal-tagal po sa inyong profesyon bilang guro, siguro marami na rin po kayong natutunan sa buhay. So, hihingi lang po sana kami ng onting payo mula sa inyo na galing sa aral sa buhay nyo na makakatulong po sa amin bilang mga estudyante. Yan. Isa sa pinakamapapayo ko bilang guro at naging estudyante, sa lahat ng gagawin nyo, gawin nyo ang pinakamainam. Hindi pwede na pwede lang. Kasi naniniwala ako na kung ginawa mo lang isang bagay, gawin mo na yung 100% mo, yung buhay, yung lahat-lahat. Kasi sa huli, baka manghinayang ka kung hindi mo naabot yung goal mo o yung layon mo. Kasi nga, naisip mo, ay, baka, kasi hindi pa ito na ibigay ng goal. Sige po, sir. Share nyo naman po sa amin yung experience nyo. Ba't po yun po yung nasabi nyong lesson para po sa amin? Kasi nung ako ay elementary or high school, alam mo yun, bigla-bigla, lang ako, di ako nag-aaral. Papasok lang, pero nung college na ako, doon ako nag-aral ng todo. At nagulat ako na mula sa walang honor, hindi naman sa pagmamayabang, nung graduate ako nung ako yung kolehiyo, ako ay graduate ng summa cum laude o pinakamataas na parangal. At sinasabi ko ito hindi dahil nagmamayabang ako, bagkos ito yung
na ito yung bunga ng paghihirap na ginawa ko, na sana kung sa simula pa lang ginawa ko, baka nung elementary at high school, na-achieve ko na yun, na-achieve ko ngayong kolehiyo. Huling katanungan, sir. Why do we need pursue wisdom? Higit sa kaalaman, mas mahalin natin at siyakapin natin ang karunungan. Sapagkat ang kaalaman, maaaring ito ay makasama. Maaaring ito ay maganda, ito ay maaaring lohikal. Ngunit sa katapos-tapusan, ito ba'y kapakipakinabang? Ngunit ang karunungan, higit sa tama, ito ay kapakipakinabang. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapakanan, nakakarami, at para sa bayan. Maraming... So this is the end of our vlog, and we hope that it helped us to continue wisdoms, because wisdom is the root of our success, and I think if we pursue wisdom, we will know our worth as a person. Wisdom is also embracing and recognizing the essential nature of life and duty. Wisdom is one of the most important things in life. It will establish and set your priorities. Each one of us grows wise in many different ways, but an individual whose wisdom is able to share it with others.